Kamusta mga kaibigan? Ito ang Kilabot Series. Ang bawat kwento na inyong mapapakinggan ay hango sa tunay na kwento ng mga buhay ng tao na nakakaranas ng takot at misteryo. Kwento na hango mula sa personal na karanasan at mga panindig balahibong pangyayari. Kung nais mong maramdaman at malaman ang mga misteryong ito, mag-subscribe at makinig ka sa mga kwentong kababalaghan na magpapabago sa iyong pananaw sa tunay na takot. Ako nga pala si Juan, ang iyong tagapagsalaysay. Mga kakilabot, ang kwento natin ngayon ay sa likod ng pintuan. Dear Juan, ako po si Arnel, 32 anyos, at nais ko pong ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay gumugulo sa akin. Minsan ko po itong binaliwala, pero habang tumatagal, mas lalo itong nag-iiwan ng marka sa aking isip at puso. Isang gabi, puno ng misteryo at takot at bumago sa aking pananaw sa buhay. Nangyari ang lahat noong bumalik ako sa probinsya para dalawin ang aming lumang bahay. Matagal lang walang nakatira roon, simula nang desisyon kaming magkapatid na manirahan sa Maynila. Ang bahay na ito ang saksi ng aming masasayang kabataan, ngunit simula nung nawala si mama at papa, para bang wala na ring sigla rito. Pagdating ko, ramdam ko ang lungkot ng bahay. Sa bawat sulok nito ay puno ng alikabok at mga bakas ng nakaraan. Sa gitna ng sala, naroon pa rin ang antigong aparador ni mama. Para bang nag-aabang kung sino ang dadalaw. Isang kakaibang lamig ang bumalot sa akin habang nag-iisa kong binuksan ang mga kwarto. Napansin kong sira ang pinto ng bodega sa likod ng bahay. Noon pa man, iniiwasan naming magkapatid ang lugar na iyon. Lagi namin naririnig kay mama na huwag daw kaming magtatangkang buksan iyon. Ngunit sa gabing iyon, dahil na rin sa aking pag-aalala at pagtataka, baka may hayop na nakapasok. Nagpasya akong tignan ito. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang makapal na alikabok at amoy ng lumang kahoy. Wala namang kakaiba sa una, bukod sa mga lumang gamit na nakatambak. Ngunit habang binubusisi ko ito, ang mga kahon ay may narinig akong mahinang kaluskos sa dulong bahagi ng bodega. Para bang may gumagalaw sa dilim. May tao ba dyan? Tanong ko. Pilit nilalakasan ang loob ko. Walang sumagot. Ngunit maya-maya naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Agad ako napalingon, ngunit wala namang tao. Nang lumingon ulit ako sa harap, laking gulat kong nang makita kong matandang isang babae na nakatayo sa harap ng lumang aparador sa bodega. Sino ka? Tanong ko, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay malalim at para bang naghahanap ng sagot. Bigla niyang tinuro ang kahon sa tabi ng aparador. Dahil sa takot at pagtataka, ang bilis kong lumabas ng bodega. Hindi ko nagawang balikan ang lugar na iyon sa gabing iyon. Kinaumagahan, sa kabila ng kaba, naisip kong buksan ang kahon, yung tinuro ng matanda. Sa loob nito ay may mga lumang litrato, diary at mga sulat. Isa sa mga sulat ang nagpakilabot sa akin. Nakapangalan ito kay mama, at ang nagsulat nito ay isang babaeng nagngangalang Teresa. Ayon sa sulat, si Teresa ay isang matalik na kaibigan ni mama. Ngunit nasawi siya sa isang aksidente sa bahay noong bata pa kami. Hindi naman namin alam na may mga ganitong pangyayari dahil hindi ito kinuwento ni mama. Ang mga litrato ay nagpapakita ng masasayang samahan nila mama at Teresa. Ngunit ang huling litrato ang nagpayak sa akin. Larawan iyon ni Teresa na nakatayo sa harap ng bodega. Suot ang parehong damit na nakita ko sa matanda kagabi. Muli kong binuksan ang bodega para maghanap pa ng sagot. Ngunit wala na raw ng aparador.
At kahit anong gawin ko, hindi ko na muling makita ang matanda. Napuno ako ng panghihinayang. Siguro may gusto siyang iparating sa akin, ngunit natakot akong makinig. Hanggang ngayon, tuwing naalala ko ang gabing iyon, bumabalik ang takot at tanong, sino nga ba si Teresa sa buhay ni Mama? Ano ang nais niyang sabihin? At bakit ako ang pinili niyang lapitan? Salamat Juan sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ang kwento ko. Sana'y maging babala ito sa iba na may mga bagay na hindi natin lubos na uunawaan, ngunit nararapat pa rin bigyan ng respeto. Ang bahay namin ay hindi lamang taguan ng alaala, kundi ng mga lihim na kailanman ay hindi na muling mabubunyag. Grabe guys, no? Hindi man lang nagpakita ulit, hindi man lang siya kinausap, no? Ang hirap nun, no? Yung mga tanong na walang sagot. Ang hirap nun, hirap talagang patulugin nun. Sino nga ba si Teresa, no guys? Comment nyo nga sa baba kung sino si Teresa. Ano sa tingin nyo? Pinatay kaya nung mama ni Arnel yung si Teresa? Magtalik siya ng magkaibigan pero pinatay ni nung mama ni Arnel, no? Sa tingin nyo guys, tama ba hula ko? Or na-aksidente lang? Pero grabe. Kahit sino man, no? Hindi man lang nasagot yung tanong. Kahit ako baka mabaliw na ako nun. Hindi ko alam ano ba talagang tamang sagot doon. At daming tumatakbong tanong sa isip ko na hindi man lang masagot, diba? At yun lang guys, at salamat sa pakikinig. At kung nagustuhan nyo itong video na to, mag-subscribe naman kayo at i-share nyo naman itong video na to. At kung gusto nyo yung mga ganitong content series is mag-send lang kayo sa akin ng kwento nyo. Nandyan yung email sa baba. Yan yun lamang guys, and salamat.